And today, nandito tayo ngayon sa Barangay San Miguel, Linapacan. Dito pa rin tayo sa Palawan. Meron din naman dito mga store kasi nandito sa San Miguel ang municipal office nila. So ayan, kung gusto nyong kumain, meron naman dito ang mabibilhan. So ito yung mga makikita nyo sa San Miguel. Yan, wala masyadong tourist spots. Pero makita nyo naman, nandito maraming mga boat. Kasi nga, ito yung pinakabayan sa Municipality of Linapacan. And look at this, sobrang init. Kaya kailangan pagpupunta dito, ready ka. That's the mini port kung saan kami nag-park ba yun ng boat. And sobrang init. So this is the beach ng San Miguel of Linapacan, and look at this. O diba? Sobrang linaw ng tubig, and on the right side nandito itong mga malalaking boat nila, and ayun lang yung aming sasakyan. Pakarami pang island dito sa tabi ng San Miguel, kaya itong Municipality of Linapacan, makikita nyo yan, puro island with white sand. So tayo ay pupunta na sa ating boat, and dadaan muna tayo dito. Yan. And here we are now. Ayan. Hello. Sakay na tayo sa Arelroy boat. Ayan. Tayo ay pupunta naman ng ibang island this time. And we are leaving now the Barangay San Miguel of Linapacan, and we will go to Ruyog. So makita natin what's in Ruyog. And we are approaching an island called Mamurog-Murog. So eto, nakikita nyo naman, white sand din siya, and merong small community dito sa island na ito. Ayan, so ito ay, ang tawag ay matang baka. Anong masarap na luto dyan? Paksiw. Paksiw. Sa kapirito. Alam mo yung samo? Ayan, nakikita nyo ba ang matang baka? Ayan. So hindi sila natatakot sa amin. Naglalapitan pa sila mismo sa amin. And ito na ang murog-murog. So tingnan natin. Ayan, octopus. Bibili tayo ng pusit. Ayan, pang dinner. Tapos isang ganyan ba? Iyan lang. Ayan. Okay yan. Tama na yan. Yung pang-usok pa natin. O, dos na yun dyan. 2.5 kilo. Okay. Ayan, so malaman natin kung magkano ang kilo ng pusit. And tatanungin natin sa tindahan. So it's para sa 150 ng pesos per kilo ang pusit. Fresh pusit. So magkakape lang tayo dito sa boat. Yan yung mga pagkain namin. So kailangan namin bumili bawat island kasi wala kaming ibang mabibilhan at sobrang mahal. Kaya sinasamantala namin yung mga presyo. Ngayon ay tayo naman ay magluluto ng adobong pusit. So nakita nyo, dito tayo nagluluto at nagpe-prepare ng food mismo sa boat. Kaya nagpe-prepare tayo, pinupukpok ang mga pamintang buo. Ito naman yung aming water na binibili namin per island. Nakita nyo naman yung aming uling, umaapoy na, and this is it, tayo ay mag-iihaw na ng pusit. This is like an expedition kasi marami tayong island na pupuntahan dito sa Linapacan, and habang nagpe-prepare kami ng food, ito naman yung mga view sa dagat.
This is an island kung saan maraming mahuhuling mga lobsters kasi nandoon lang sila sa mga rock formation. We are now approaching another resort dito sa Dinapacan kung saan yung mga tourists sa El Nido ay nagpupunta rin dito para mag-stop over and makita rin yung ganda ng Dinapacan. Nakikita niyo yung mga white, ayan, sa water, yan ay may mga pearl sa baba, kaya yan ay mga pearl farm kung saan makikita niyo yan, very common dito sa Coron and Dinapacan. And as you can see, ito, ang daming island sa paligid. Ngayon, naghahanap kami ng next na island kung saan kami pwede nang magstay overnight. Yan, makita niyo yung mga maliliit na boat. Ayan, binabantayan nila yung pearl farm dito. So, tinitingnan natin kung meron tayong mahuhuling isda na naman for dinner. Silipin natin. Nakawala. Ay, nakawala! Wala, malaki sana. Uy, sayang! Sana sinabi agad! Yan yung kasama namin, yung hawak-hawak niya ay ginagamit naming panghuli ng isda. Kuya, anong tawag dyan? Eto itong panghuli ng isda. Kamburan. Kamburan? Kamburan. And we are approaching another base camp dito sa Dinapacan. And as you can see, may mga small boat dito and look at this island, white sand. And tingnan nyo naman, wala masyadong katao-tao. Kaya talagang masosolo mo as tourist itong Dinapacan. Kasi if you will go to El Nido, natakarami na rin tao doon. So try this island expedition dito sa Dinapacan. Ito, maganda yung panahon. Di maalon. Kaya ayan, sobrang ganda ng Palawan. Nakita mo na lang, marami pang island na pwede mong bisitahin dito sa probinsya ng Palawan. And this is one of the places na dapat makita. Ito yung mga bangka na nanguhuli ng pusit. Ayan, makikita nyo naman, ang kakaiba yung itsura ng kanilang bangka. And look at this. Papasok kami sa gitna ng dalawang island and ayan, ang ganda ng island sa kanan. Ayan. Oh, white na white. Ayan pa, sunset na dito sa likod ko. And tayo ay naghahanap pa rin kung saan tayo mag-overnight. So, makita nyo, maraming options dito. And tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng bangka. We are now approaching the barangay of Bulawit and we will stay here overnight. Tingnan natin kung may makikita pa tayo. And this is another island, barangay island here in Dinapacan. Eto, dumating na tayo, naghahanap lang tayo ng matitigilan ng bangka and look at this. Sobrang linaw ng tubig. And try nating maligo naman kasi for 3 days hindi pa tayo nakakapag-swimming. Wala pa tayong swimming pero parang nangitim na kami kasi kahit nasa dagat pa lang, wow, may mga corals, ewan, nakakaitim din. We arrived safely dito sa barangay Bulawit and the first activity is to look for accommodation. In this island ay walang signal. Kaya maghahanap na lang kami ng piso wifi. Yung mga bahay dito, ito yung pinaka-gate nila, mga bamboo. Ito yung mga piso wifi. Ayan. So naghahanap kami, but ang gusto naming tanungin ay si Kapitan kung saan po pwedeng magstay dito sa Bulawit Island.
Ito, oh, meron na namang mga piso wifi. Ayan, no?